Hello, everyone. Reading muna tayo. Sensya naman at galing sa mall. May mga binili. Importante. Siningit lang sa schedule. Yun pa lang po ako magbabasa. At ako'y napagod. General reading muna tayo. Timeless po ito. Okay, so sa overall energy mo may chariot ka. Parang meron kang something na pinag-iisipan yata. Recently. Kung ano man itong bagay na to. Pwedeng itong actually, at kung ano man itong bagay na to, it's been on your mind lately. Pinag-iisipan mo ng mabuti whether to continue or hindi na. O, general reading to ha. Kunin nyo kung saan po nagre-resonate sa inyo. Pwedeng tumugma sa career ninyo, pwedeng tumugma sa love life ninyo, kung saan po nagre-resonate. Kung hindi nagre-resonate, hindi para sa'yo yun, matik. Period. Basta, kasi dito sa recent past mo, yung Four of Cups, no, meron kang pinag-iisipan mabuti. Okay, maaaring itong Four of Cups na to, hindi lang siya something na pinag-iisipan mo, pwede actually may offer sa'yo dito. So, hindi ko lang alam kung ito ay career offer or love offer, pero yun yung nasa mind mo lately. And pinag-iisipan mong mabuti kung dapat mo ba tong i-push? Dapat mo bang i-push forward dito? Dapat mo bang i-continue or not? Kasi meron kang options eh. Pwede kang mamili dito eh. Between two paths, two situations, two things, or two persons, kung persons man yan. Hindi ko alam, no? So, sa present mo talagang andun talaga. Present card mo is the Two of Swords. So, stuck ka muna dyan. Dito, sa present situation, ikaw ay feeling stuck kasi nga hindi ka makapag-decide, no? Pwede talagang nahihirapan kang mag-decide, nahihirapan ka mamili. So, yung next card mo is the Temperance. Para sa, what's next or near future. Partnership to. Partnership. Yung iba sa inyo, baka sa love life nyo to. Sabi ko nga, iba business partnership or sa trabaho. Pero mukhang magandang partnership to. Tapos sa bottom ng deck mo, meron kang Hierophant. Oh, actually, kasal to. For some of you, kasal. Baka proposal, engagement, or long-term commitment, or marriage, yan. O, yung iba, baka dun kayo makaresonate. Yung iba pwedeng may kinalaman sa spiritual path. Pero parang na-feel ko parang this is something na gusto mo munang aralin or makasiguro. Kaya siguro nandito ka muna sa pagiging stuck, no? Ayan. Actually, iba sa inyo pwedeng hindi nga kayo interesado rito eh. Sa offer na to eh. Pero nandito yung parang nag-hesitate kayo. Okay, ano pa? Patay ng ano.
Ganda. Wala man ako nase-sense na pangit dun. Siguro ikaw lang talaga, hindi mo ma-make up yung mind mo. Alin ang pipiliin mo, ipupush mo ba hindi, itutuloy mo ba hindi. Okay, or sino pipiliin mo kung dalawang tao. Wait lang, may nahulog. Ayan, so, nahulog si Strength card. Tsaka si Two of Wands. O, namimili talaga. Kung relationship to kasi pwedeng LDR. Hindi ko alam kung parehong LDR yung kakonect mo. May element din kasi dito ng malayong lugar o ibang bansa eh. So baka namimili ka between two persons. Kung sa love life yan pero kung sa opportunity yan, may dalawang options ka talaga opportunity sa'yo. At pwedeng sa ibang bansa. Hindi ko alam kung parehong foreign land, dalawang magkaibang bansa o yung isa dito, yung isa sa abroad. By the way, yung mga signs na lumilitaw dito, meron ka Chariot, si Temperance is Sagittarius, tapos sa bottom ng deck mo kanina is si Hierophant Taurus, tapos lumitaw yung Strength, si Leo. Tapos doon sa second bottom ng deck mo si Death card, Scorpio energy. Ayan. So nakikita ko merong dito, may potential itong partnership na to kung ako tatanungin. Oh, sa bottom na naman, Gemini energy. Wow, ganda! Alam mo, parang ang ganda nung cards mo dito when it comes to sa ibang lugar. Parang ang lakas nung energy dito na merong potential sa ibang lugar. Andun yung growth, nandun yung expansion mo. Pero sabi ko nga sa'yo, makakapamili ka eh. O baka mamimili ka between dalawang opportunities. Kung persons to, pwedeng LDR. Hindi ko alam kung pareho silang LDR or yung isa taga dito or yung isa taga abroad. Meron ding past person dito, pero nakikita ko parang hindi ko alam kung sino ba tong nag-e-expect na babalik yan. So kung nag-e-expect ka na babalik siya, baka hindi na siya babalik. Or vice versa. Kung siya yung nag-e-expect, baka naman hindi. Ikaw na kasi, pwede kasi ikaw na rin yung hindi interesado dito na balikan pa tong person na to. Or kahit bumalik siya, pwedeng hindi ka na rin interested. Kasi nga nakakakita ako dito ng mga bagong opportunities for you in career or in love life, no? Yung mga binabanggit ko kanina. Ano pa? May energy na pwedeng mas bata yung isa dito sa mga kakonect mo. Kung sa romantic side. And then nakikita ko sa inyo dito is I think this is may kinalaman sa skills mo eh. Baka yun yung magbibigay ng swerte sa'yo. So kung sa career to, pwedeng may kinalaman sa skills mo na magagamit mo tong skills mo na to para mag-expand ka, makahanap ka ng opportunity sa ibang bansa or sa ibang lugar or sa ibang company. And then nakikita ko dito is pagiging very busy, no? So, nakikita ko talaga dito na mamamaster mo yung craft mo or magaling ka na talaga dyan. Baka may reputation ka na ganun. Pero talagang this person will take action. Ayaw niya nang patagalin as much as possible. Siguro talagang ganun siya ka-attracted sa'yo. Siguro si Gemini ito. O yung air sign, kung may binanggit ako kaninang air sign. Pero yung isa kasi is mas bata. Okay? Pwedeng immature yung isa. Okay, so yan yung mga na-pick up kong energies dito sa reading nyo. Don't forget to like, follow, subscribe kung bago, pa-share. God bless, pa-push.